Oras sa buong Pilipinas mga ka-vibes, 7 minuto makalipas ang ikawalo ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. Kaso ng dengue bumaba ngayong taon ayon sa Department of Health. Oil price at Taal Volcano updates ating alamin. Sa detalye ng mga balitang yan, ka-vibes, umakyat sa mahigit 500 ang naitalang namatay sa bansa ngayong taon dahil sa dengue. Ayon yan sa report ng Department of Health. Ito ay katumbas ng 0.26% na fatality case rate. Samantalang mas mababa naman ito kung ikukumpara sa 0.39% noong isang taon. Ayon kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, ang mas mababang bilang ng mga nasawi ay dulot ng mas mahusay na pangangasiwa ng mga kaso sa mga ospital. Dagdag pa nito, mula Enero hanggang sa kasalukuyan ay nasa mahigit 200,000 ang naitalang kaso ng dengue sa buong bansa. Mas mataas po ito kung ikukumpara sa parehong panahon noong isang taon. Samantala, Taal Volcano update naman mga ka-vibes, sa nagbuga ang Taal Volcano sa Batangas ng mahigit 4,000 tonelada ng supre o sulfur dioxide. Base yan sa latest monitoring ng PHIVOLCS noong Huwebes. Nakapagtala rin ang ahensya ng mahinang pagsingaw na umabot ng 600 metro ang taas at napadpad sa direksyong Hilagang Silangan. Sa ngayon po ay nananatili pa rin sa alert level number 1 ang naturang bulkan. Sa presyo naman po ng ating mga gasolina oil price update, may aasahang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga motorista sa susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng Department of Energy Oil Industry, posibleng magkaroon ng tapya sa presyo ng gasolina na aabot sa 90 sentimo hanggang piso at 20 sentimos kada litro. Nasa piso at 30 sentimos hanggang piso or 1.60 pesos per liter naman ang posibleng rollback sa presyo ng diesel. 1.50 hanggang 1.65 naman kada litro para sa kerosene. At yan mga ka-vibes, sa mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga o galing nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express.